Matapos magnakaw, nasiraan pa ng motor at huminto sa gitna ng kalsada sa Davao City ang tatlong sospek na ito. Sila ang mga nanloob sa isang pawn shop sa Calle Ilustre ng syudad. Nasa 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga sospek. Pero sa kabila nito, viral ang mga post online na nagdududa sa tunay na motibo ng krimen. Una, kung big time ang mga magnanakaw, bakit motorsiklo lang ang kanilang getaway vehicle? Pangalawa, mahigpit ang Davao City sa mga checkpoint, lalo na sa pagsuot ng helmet ng mga nakamotor. Imposible raw malusutan ng mga otoridad, lalo't walang helmet at overloaded pa ang mga suspect habang sakay ng isang motor. Dito na lumutang ang hinalang #FakeRobbery kung saan tinitingnan ang posibilidad ng isang black propaganda laban sa Davao City government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Sa gitna na rin ito ng patuloy na umiinit at tensyon sa politika sa pagitan ng Mayor Duterte at ng administrasyon. Ang anggulo ng fake robbery ay nakarating kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Ang anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Pangatlo ang Davao City mula sa Chiang Mai ng Thailand at Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas tirhan o safest city sa buong Timog Silangang Asya. Bata ito sa website ng Numbeo na nagbibigay impormasyon tungkol sa cost of living, crime rates, healthcare, pollution, traffic at quality of life sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa tatlong suspect sa pagnanakaw. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro mo talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display ng dala ng low-powered firearms. So, anong purpose nun? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish. Nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Siguradong kakanta yan. Nakikita natin na gano'n nakatapang yung mga kriminal, no? Dave, at in-interview siya ng police, under the influence of drugs daw siya. So ganun katapang ang tao na galing sa Leyte, Albuera, Leyte, dadayo sa Davao para mang-hold up, dala high caliber na firearms at inamin niya na gumamit daw siya ng droga. High daw siya, kaya wala silang takot. So nagkalat ang droga o kriminalidad ngayon. Opo. At gano'n na lang katapang yung gago na mang-hold up sa Davao. Opo, pero Senator, hindi ho ba ngayon binabanatan din po yung Davao City dahil nga yung mga krimen ay nagsisimula daw doon, may mga ganito, tumataas ang krimen sa Davao. So when you speak Davao, alam mo naman, nakokonekta po ito sa mga Duterte. Ayan po yung naging usap-usapan ngayon dito sa social media. Anong masasabi po ninyo? Dave, dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Ang anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Anyway, nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Opo. Siguradong kakanta yan. Opo, dahil marami din sa ating mga kababayan Davaoenyo nalulungkot dahil mismo ang Davao City kilala bilang isa pong, o hindi isa, kundi safest talaga na syudad dito sa ating bansa, Senator. At ito ngayon, ang nangyayari, sabi nga ng iba, parang scripted ba? Ano ba, sinasadya ba na may ganito para mapahiya ang Davao City? Yun nga, I can just imagine, no? Ay naka-produce import na baril, tapos yung sasakyan nila sira daw na motor na pag get away nila ay yun, nasisira pa. So meaning hindi gaanong ka bigat yung kanilang kagalingan nila na mang-hold up at Davao pa ang pinuntarya nila. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro mo talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display
naka-display ng dala ng low-powered firearms. So, anong purpose nun? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish as of now, hanggang pagdududa tayo na ito ay scripted, ito ay may halong paninirang puri sa syudad ng Davao. Pero dapat let's get to the bottom of it. Establish talaga ng ating kapulisan kung ano ang motibo nitong mga tao na ito sa likod ng pang-hold up. Opo. Iniulat po ng Philippine National Police Senator ni Chief General Romel Marbil na overall crime rate daw sa bansa ay bumaba po ng 26.76% sa unang 6 na linggo po ngayong taon. Kayo, ano bang masasabi po ninyo considering na may mga napapabalitaan po tayo na napuputulan ng daliri, may mga nawawala, mga batang nawawala, na kinikidnap, hinahanap, missing. Ano po yung masasabi po niyo dito, Senator? Kung basehan natin yung numbers nila na hawak sa opisina, malaking irony pagdating sa ground. Ang totoong measure talaga ng peace and order, yung nararamdaman ng taong bayan doon sa kalsada, diyan sa ground. Magsasabi ang tao na wala kaming problema, safe na safe kami, yun ang totoong measure. Pero kung magtatanong ka, ay talagang sasabihin sa iyo ng mga tao na andyan na naman sir, bumabalik ang droga, ang kriminalidad, kidnapan dito, kidnapan doon, krimen dito, krimen doon. So, talaga mukhang may something is missing diyan sa report nila, sa data nila. I hope magpakatotoo sila sa totoong crime situation ng ating bansa. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kayo ho ba bilang isang hepe din ng kapulisan noon at syempre yung nangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan sa ating bansa, Senator, batay po sa mga reklamo, batay po sa mga naririnig po ninyo, sa mga inyong pagbisita sa bawat lugar po dito sa ating bansa, ano po ang kanilang pulso mismo? Ramdam rin ho ba nila yung kaligtasan kapag sila po ay umaalis? O talagang bumabalik na po ang illegal na droga, ang kriminalidad ay tumataas? Yun po yung nararamdaman ng taong bayan batay po sa inyong pag-iikot. Paglilibot, hindi na ako nagtatanong dahil siguro ang mukha ko ay mukha ng peace and order. Automatic nagsasabi sa akin yung mga barangay kapitan na nakasalamuha ko, mga mayor, at yung ordinaryong tao ay talagang sinasabi na sa akin na andyan na naman sila, bumabalik na naman sila at hindi na tayo safe ngayon sa ating palibot dahil nagkalat na naman yung mga addict, nagkalat na naman yung mga kriminal. So it's ayaw kong i-amplify ng gusto yung itong obserbasyon na ito, pero kung magbibingi-bingihan tayo ay tila we are fooling ourselves. We have to wake up to reality and react accordingly. Yun dapat ang gagawin natin, hindi yung i-sugarcoat natin yung situation. Dahil kung palaging gano'n, ilan naman na makikidnap nito, ilan na naman ang mapapatay ng mga addict nito, ilan naman ang mararape nito. Kaya masakit man tanggapin, pero tanggapin natin na yan ang nangyayari ngayon. Yan ang nangyayari ngayon. Senator, maayong buntag, si Admar po ito. Kung babasahin mo itong mga komento ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao, marami talaga silang pagdududa sa nangyari po kahapon sa pagtulis, no? Diyan sa isang pawn shop. Opo. Sir, ang isa sa kanilang mga napansin, nabanggit mo na ito, umatake sila, dilat pa po yung araw. And at the same time, yung getaway vehicle nila, isang single na motorsiklo, 3 silang sakay, may dalang M16, mahabang kalibre ng armas,
Yung area po na yan, dyan po sa Ilustre, medyo busy na area po yan. No? And at the same time, ngayon din sa panahong ito, meron din pong gun ban. At kapansin-pansin din na doon sa tatlo, nasakay doon sa motorsiklo, dalawa po yung walang helmet na mahigpit na ipinagbabawal dyan talaga sa Davao City, yung hindi pagsusot ng helmet po. So, itong mga ganitong mga circumstansya na ito, sir, nakita nila na ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao na sanay dyan sa peace and order, sa security, nandun yung kanilang mga pagdududa. Yet, nabanggit po ng pambansang pulisya ng Davao City Police na ito daw ay malaki at organisadong sindikato. Pero doon sa mga circumstansya na nabanggit natin, parang hindi organisado at lalo na yung kanilang getaway vehicle, sira-sira pa, tatlo sa isang motorsiklo. Kailangan po ng malaliman na investigation din dito, Senador. Kailangan talaga dahil yun nga, kung sinasabi nila na yung mga politika ay yung mga kandidato na pagkasenador ngayon, lalo na itong PDP, no, na parang pinag-deliver ng suka at binigyan ng COC. Parang ganun din masasabi natin doon sa mga hold-upper na yun. Orang lang ba, pipitsugin lang na basta parang inutusan lang ba? Pipitsugin na inutusan lang. O sige, larga kayo, punta kayong Davao at mag-hold up kayo doon at walang klarong preparasyon ba? At yun nga, gumagamit ng illegal na droga yung hold upper kaya nahuli tuloy. At klarong mahina ang preparasyon nila. Para bang, yun nga, parang pipitsugin. Kumbaga, pinag-deliver lang ng suka. Opo. Meron pong nabanggit din si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik na itong problema sa illegal na droga sa Cebu, Manila, maging yung sa Davao nabanggit niya. At natanong po dito yung Undersecretary po ng Communications. At parang ibinalik niya doon sa namumuno sa Davao City na si Mayor Baste na ang sabi pa nga niya dito, kung Davao City ang pinag-usapan, sino bang mayor sa Davao City? 'Di ba yung anak niya, si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun ay napaka-inefficient ng anak niya. Pero matatandaan po natin na senador, parang nawalan ng kapangyarihan ang lokal na pamahalaan sa Davao nang pinagpapalitan po yung mga pulis po doon, senador, na sa mahabang panahon, best police. Sa panahon din nyo, dinideklarang best police po yan sa buong kapuluan, senador. Ano po yung take ninyo po ukol dito na kung susumahin talaga ng mga taga Davao, talagang merong yung parang paninira lang ang kanilang gusto sa Davao City. Gusto nilang sirain yung magandang imahe po ng Davao City, Senador. Unang-una, dapat sagutin ng undersecretary na yon, yung maingay na undersecretary na yun, kung ano pinagsasabi niya. Dapat sagutin niya, is the city director of Davao City right now is the choice of the city mayor? Yan ang tanongin nila. Kung masagot niya na yes, then sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Pero hindi kagustuhan ng mayor yan. Hindi yan tinatanggap ng mayor. Wala magawa ang mayor dahil binabayulit nila yung local government code na dapat ang magpili ng local chief executive ay yung magpili ng city director ay manggagaling sa tatlong nililista ng krami na pagpilian ng mayor. Pero in that case, walang binigyan na listahan ng krami na pinapapili sa mayor at pina-assign lang diretso yan. At if you can recall, ilang beses yun sa isang araw, nagpapalit-palit ng city director. So, paano mo sisihin ang mayor na lalabas man talaga na wala siyang command dyan, kahit na siyang mayor, wala siyang command dyan sa city director dahil ang city director is directly appointed by Krami or by Malacanang kung tutusin. So, paano mamasisi ang mayor? At saka yung mga pulis natin dyan na matagal na nakapangkapak na yung
peace and order situation sa Davao. Alam na nila yung anong kapangkapa na nila ang sitwasyon sa Davao. Matagal na silang alam nila yung gagawin diyan sa pag-maintain ng peace and order. Ay pinagtatanggal nila. Di ba? O like for example, yung si Colonel Ronald Lau, napakagaling na opisyal yun. Talagang nagsimula yun sa PO1 dyan sa Davao at alam niya yung paanong diskarte yan para makontrol ang sitwasyon ng krimen sa syudad. Isa na nga si Ronald Lau at yung iba pa mga opisyal dyan na magagaling na talagang inaasahan natin. Hindi lang inaasahan ng mga taga City Hall, kundi inaasahan nating mga mamamayan diyan sa Davao na kilala natin na magagaling na pulis. Yun, dahil magaling na pulis at ina-identify nila sa mga Duterte, ay pinagtatanggal nila at kung saan na pinagtatapon. So, yun ang mahirap ngayon diyan. Tapos kapag mayroong krimen na mangyayari, ibalik lang sisi sa mga Duterte. Very kabaligtaran yung pinagsasabi nila. Yes, Mayor si Baste Duterte. Pero, hindi niya kagustuhan kung sino yung nakaupo ngayon dyan. Hindi niya hawak yan. Hindi niya totally kontrolado. Dahil ang naglagay dyan, yung makrami man, yung Malacanang, para very clear, para ma-neutralize ang mga Duterte. Let's put it bluntly. Nilagay nila yung mga pulis na yan dyan para ma-neutralize ang mga Duterte. Tapos kung may problema, ang Duterte ang sisihin. That's double whammy on the part of the Dutertes. Opo, kasi kung ramdam nila din yung presensya ng mga pulis o sa security dyan, magdadalawang isip talaga kasi sa mahabang panahon po na na-maintain ang magandang peace and order dyan po sa Davao City na talagang kinatatakutan ng mga kriminal. Pero yet ito, parang simple lang sa kanilang umatake po dyan sa Davao City ngayon, Senador. Talaga. Kung sa panahon ko pa, kung ako city director, yung time na yan, yung ganun ka blatant na broad daylight, magdala ng long firearms, hindi pa nakakover ang mukha, nakasakay sa motor. Ay nako, ayaw ko lang kung saan na sila nilibing ngayon kung sa panahon ko pa yan noon. Sigurado yan na maupakan ng pulis yan. Hindi yan makakalusot. Kung makalusot man sila, hindi sila makalabas sa Davao. Sigurado yan. Pero ngayon, paano yan? Mabuti na lang, may isang nahuli. We have to congratulate the PNP, the Davao City Police, for arresting one of the suspects. Otherwise, kung walang nahuli, sirang-sira na naman ang imahe ng sirang-sira ang imahe ng Davao City. So we have to congratulate kahit paano may nahuli na isa. Congratulate natin ating kapulisan dyan sa Davao. But then again, per Davao standard, kung tayong Davaoenyo ang standard natin masunod, ay siguro dapat ay naikwento ng pulis yung mga yung mga hold upper na yun na may dal-dalang long firearms. Dapat talaga natimbog yun, di ba? Hindi po pwedeng gagawin mo yan dyan sa Davao. Hindi yan pwede talagang makita mong galit ng tao, di ba? Ang reaksyon ng tao, hindi lang sa pulis hindi lang reaksyon ng pulis, kundi reaksyon ng ordinaryong mamayan ng Davao kung gaano sila kagalit sa pangyayari. Parang sila mismo ang nainsulto. Opo. Sila mismo ang nainsulto sa pangyayari na yun. Sa kasaysayan po, Senador, nakamonitor din tayo dyan, assign din tayo dyan as a reporter. May mga sumubok na manghasik ng gulo dyan, hindi na nakalabas. At yun nga, nagbago na yung kanilang birthday nangyari dahil sa nanlaban din siguro. Kasi may mga issue din dyan dati, di ba? Yung mga kinidnap, dyan dinala sa Davao, yung meron pang martilyo gang noon, pero may kinalagyan din kalaunan. So talagang naitatak dyan sa Davao City na hindi yan safe para sa mga kriminal. Meron pang yung Jemaah Islamiyah na foreign terrorist, yung Jemaah Islamiyah na gusto magpasabog ng bomba dyan sa Davao.
If you can remember, hindi rin nakalusot. Opo, naalala ko pa nga po, niyakap mo yung yung mismong may dala ng pampasabog. Yung Malaysian na terorista, no, na pumunta ng Davao para sabog ng bomba. Yung nirisling ko pa yun. Opo, naalala ko po yun na senador dahil bago maganap yun, nandun ka sa nanonood ka ng sine nun. Hindi mo nga natapos yung pelikula nun kasi nga marami ka na natanggap ng mga report. At yun nga, isa din yun sa magandang accomplishment po, no, sa panahon po ninyo during Davao City Police Chief. At saka yung mga karnaper lang mismo ay hanggang Marawi pinaghahabol natin yung mga karnaper dyan doon sa Davao na yung mga sasakyan na pinagkakarnap pinag-recover pa natin sa Marawi noon. Tama, naalala ko rin po yung sa isang mall, 'di ba? Merong ninakaw doon sa mall, sa parking lot ng isang mall diyan sa Davao City, naghabulan hanggang sa matrace kung saan yung kuta niya. So kumbaga, ito na po yung naging trademark. Yet ganito po na parang unti-unting nawala o unti-unti bang sinadyang dungisan ang magandang imahe po ng Davao City, Senador? Kaya kasi sobrang motivated ang ating kapulisan. Ang City Director, masyadong malalim ang relasyon sa mga nakaupo sa City Hall, sa local chief executives. Ang coordination ay napakaganda at hindi na kailangan talagang i-improve, talagang andyan na kusang lumabas na lamang. Whereas ngayon, kahit na magpatulog-tulog yung City Director, wala mang takot yan na kung anong mangyari dyan dahil wala man siya, hindi man siya kaya iparilib ng mga Duterte. Dahil nilagay man siya dyan ng Krami at ng Malacanang na gano'n siya katibay. Hindi mo siya kayang sabihin ng mayor na umalis ka na dito. Hindi mo siya mapapaalis ng mayor dahil back up man siya ng Krami at ng Malacanang. So ano ngayon? Ano ngayon ang sitwasyon? Kahit na hindi niya ikuha yung mga tao niya, hindi niya asikasuhin, wala pa rin mangyari sa kanya. So gano'n lang. I am talking about the general situation. Opo. I am talking about the general situation. Not to a particular person. Kasi alam ko kung personal kilala ko rin naman yung nakaupo dyan na City Director sa Davao na masipag din yan. Masipag. Pero ang sitwasyon niya ay hindi talaga siya hindi siya mananagot sa local chief executive dahil wala siyang utang na loob dyan. Wala siya sa hindi siya pinili so to speak, no? So, bahala kung ano mangyari dyan. Anyway, hindi mo ako kayang tanggalin dito dahil hindi ikaw naglagay sa akin dito kundi Malacanang, ang Krami.